Hindi pa rin kumbinsido ang mga magulang ng dalawang batang natagpuang patay sa loob ng isang kotse sa lungsod ng Taguig na aksidente ang nangyari sa kanilang mga anak. Sa pagpapatuloy nga ng investigasyon ay may natagpuang dugo sa kotse ang mga otoridad. Mula sa lungsod ng Taguig, nakatutok live si Tricia Safra. Tricia. Mike, nilinaw ng mga otoridad na hindi pa sarado ang kaso ng pagkamatay ng dalawang batang natagpuan sa loob ng isang kotse dito sa Taguig City. Bumalik ang National Bureau of Investigation sa crime scene kanina para kumalap ng dagdag ebidensya kaugnay sa pagkamatay ni Dane Gatus at James Naraga. Dala nila ang equipment na Polylight. Sa pamamagitan ng ilaw nito, makikita kung may mga mantsa ng dugo sa kotse. Pagkakita sa mga pinaghihinalaang dugo, inihalo ito sa benzidine solution. Nagkulay asul sa kemikal ang mga nakitang mantsa sa likurang upuan ng kotse at kaliwang pintuan ng driver's seat. Ibig sabihin, positibong dugo ito. Ngayon, kinukontinue natin yung proseso dun sa crime scene para malaman natin kung that blood belongs doon sa mga victims. Yung nilift yung bata dyan sa loob, baka may possibility kasi na matapon yung ibang, kasi may yung mga tissues niya na natanggal na eh. Ayon sa NBI, pag-aaralan nila sa laboratorio ang mga nakalap nilang ebidensya. Mangangalap na rin sila ng mga salaysay mula sa mga tao sa lugar. Sa reenactment kahapon, natuklasan daw na kaya ng isang batang 3 o 4 na taong gulang na magbukas ng pinto ng kotse mula sa labas. Pero lumabas din sa investigasyon, hindi naka-safety child lock ang sasakyan. Hindi yan naka-child lock. Kaya lang, hindi natin alam kung alam ba ng batang magbukas ng kotse. Kasi 3 and 4 years old yung mga bata. Hindi pa raw sarado ang kaso kahit lumabas sa autopsy na severe dehydration ang ikinamatay ng mga bata. Ang question na lang dyan kung yan ba ay pinasok yung bata dyan o talagang yung mga bata mismo ang pumasok. Kukumpletohin muna natin ang investigation, then malalaman natin whether or not yan ba ay pinatay o namatay sa loob. Yung manual strangulation, sinabi ko nga, since bata yon, there's a possibility. However, maaaring di bumakat sa external surface ng neck, no? And again, yung mga trachea, wala na rin. So, hindi rin masabi. Ang mga magulang ng mga bata patuloy ang panawagan na imbestigahang maigi ang kaso. Hindi sila kumbinsido na aksidenteng nakulong ang mga bata sa sasakyan at doon na namatay. Kahit kailan hindi naglaro ang anak ko dyan, hindi nasagi na anak ko dyan maglaro. Lahat ng anggulo, tignan, balikan. Di ba kasi natuto kami dun sa batang, nag-umpisa kami dun kung saan sila makarating eh. Paranaque, sa Eva. Eva ko na lugar. Sa BF Martinville. Doon, makarating daw doon. Tsaka marami din nakita. Mike, bukas ng hapon ang libing ni Dane Gatus, samantalang sa Sabado ng umaga naman ang libing ni James Naraga. Mike? Kung may nakitang bahid ng dugo doon sa kotse, meron ba namang palatandaan ng sugat yung dalawang bata nung natagpuan, Tricia? Mike, I'm sorry, pakiulit yung tanong. Kung may bahid ng dugong nakita doon sa kotse, nung nakita yung dalawang bata na patay na, may bahid ba naman o indikasyon na may mga sugat yung dalawang bata nung sila'y matagpuan, Tricia? Ayon din sa doktor na nagsagawa ng autopsy doon sa mga labi ng mga biktima, Mike, base sa kanyang ginawang pagsusuri, walang mga indikasyon ng mga sugat o traumatic injuries yung mga bata, Mike. Pero sinasabi nga ni Dr. Sombilon kanina sa atin na may posibilidad din na yung manual strangulation ay nangyari. At yung manual strangulation, ibig sabihin, yung pagsakal sa pamamagitan ng kamay ay malabo raw yang makita sa autopsy. Base na rin dun sa lagay noong mga labi na ng biktima dahil nasa decomposing stage na ito nung isagawa niya ang autopsya, Mike. Maraming salamat, Tricia Safra.